Huwag po tayo magpadala sa trolls, sa influencers, na nagpapalaman ng mga tungkol na kasusuri. Hindi, naku, nalilimot natin ang binabalik na nila kasaysayan. Sinakurakumasan ng umalayaan at magboto din ng mga eleksyon ang kailangan mahukti. Kakasakot, pero may pilihan na kami gago, mga gago talaga. Ang sabi ang mga presyo pilihin. Itanong po natin sa ginawang kilusang Mayo 1, General Alonso. Mabuhay ang EDSA! Sahod! Presyo! Yan din po ang sigaw ng mga manggagawang Pilipino sa panahon ng diktadura U.S. Marcos. Isa sa nanguna sa paglaban sa diktadura ni Marcos ang mga manggagawang Pilipino. Ang landmark na ito naglunsad ang mga manggagawa ng huelga ng Lamondenia ng 1975 at nagtuloy-tuloy hanggang sa 1981. Daan-daang libong mga manggagawa ang lumahok para sa panawagan na dapat itaas ang sahod at gawing regular ang mga manggagawang Pilipino. Sa madaling sabi, bumagsak si Marcos. Panahon ni Corazon Aquino, nagtulak ang mga manggagawa ng dagdag na sahod na halagang 30 pesos. Subalit nagpatigas ang gobyerno. Muli nang lunsad ang mga manggagawa kasama ang sambayanang Pilipino ng welcome bayan sa panawagan na 30 pesos, 25 pesos ang nakuha na dagdag sahod ng mga manggagawa. Pero mabilis itong binawi ng gobyerno ni Corazon Aquino. 1989 din nang isinabatas ang Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act. Pinag-ibaba ang sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Ipinasa din ang batas na Republic Act 6715 o Electoral na lalong nagpahirap at halos nagbawal sa welga ng mga manggagawang Pilipino. Yan po ay dikta ng imperialismo ng Estados Unidos. May bagong Pangulo, si Bongbong Marcos, anak ng diktador, anak ng korap, anak ng mamamatay tao. Muling naharap ang mga manggagawang Pilipino sa napakababang sahod, napakatinding kontraktualisasyon, both public and private. Ang inyong lang sabihin yan, mga kasama, mga kababayan, tanging sa kilusang masa makakamit ang tunay na kalayaan at pakikibaka na pang-ekonomiya at pang-politika. Kaya mahalaga po ang diwa ng EDSA. Ang diwa ng EDSA ay kailangan itaas ang antas ng diskurso hanggang sa tuloy-tuloy ng pagwasak ng naaagnas na semi-colonial, semi-feudal na lipunan na pinagaharian ni Bongbong Marcos Jr. Mabuhay ang EDSA! Mabuhay ang demokrasya! Tuloy-tuloy pagtagumpay ang pambansa demokratikong pakikibaka ng mamamayang Pilipino. Sa ganito ba ang gastusan? Paano na ang sinin? Kaya pa bang lumikha ng mga awitin? May nakasulat pa ba ng mga tula? Eko na para tumula, si Johnny Maglinaw. Ako itutula ni Joy Barrios Leblanc. Ako itutula makata. Ako isisingot. Benteng kulangot. Ay, sandali kayo. Pati pala kulangot nakakapiraso. Biglang-bigla nagtas na ang presyo. Ang kahirapan ay di na basta kahirapan. Bagkus, nakasunsog, nakasansag na sa kasuktulan. Kaya paano natin labanan? Sinawali mo lang ang corona nang dahil sa katungkulan?
itutulan, makatang. Ako'y sisinghot, bete, kulangot, na hindi na nga 20. Napatungan ba't naging 450? Nagkakaroon ng karutaan dahil todo ang kita ng mga nasa trono upuan. Naliwat ka ng korupsyon, todo-todong labanan. Ako'y tutulan, makatang. Ako'y sisinghot, bete, kulangot, na di na maaaring magbayan. Pagkat bilang bilyones ang utang ng bayan. Trilyones na, kaya kahit sa posisyon, lagyan ng pito, wala nang tatalang definition. Sino ang may sisi? Sino dapat pagbayarin? Ako'y utula, makatang. Ako'y sisinghot, 20, kulangot. Utang niya, di ko na kaya magpatawa. Kailangan na natin maningil sa mga nagpatuloy at lalo pang naglubog sa bansa, sa kahirapan. Sila may putong nakauna sa sapatos na nakatapos sa masa. Silang nasa pwesto sa gobyerno, ginamit ang pwesto para magpayaman at gawing negosyo. Sa korupsyon sila'y singilin, utang na loob, sila'y panagutin. Itsura ni Digong, Marcos Jr. at kanilang mga kaalyado na nag-aakalang habang buhay silang may hawak na setro. Wala silang laban kung sa hari-harian at reyna-reynahan ay walang yuyukod. Kung taong bayan ay kikilos at babalik ta rin ang lipunang taksulok. General Eliseo Rio Jr. Tuloy-tuloy na ba ang pagpwesto sa tungkulin ng mga magdaraya? Para na ang pumesiya. Wala na po tutuloy. Yung paulan yun. Hindi mo ako magkapagtulan ng ganyan. Sa kabataan ko, iba yung pagtulan namin. Well, ako po si Eli Rio, no, ng TN Trio. At si Gat Jose Rizal ang nagsabi sa atin, ang hindi marunong lumingon sa pinagdatingan, no, ay hindi makadating sa kanyang gustong puntahan. Kaya kailangan sariwa natin sa sarili natin ano ang nangyari 39 years ago dito sa lugar na ito. February 7, nagkaroon tayo ng snap election. February 9, nung binibigan ng mga boto ng snap election na yun, 35 na tabulator ng National Computer Center, nagtatabulate sila doon sa PICC, ay napuna na yung lumalabas na mga resulta para sa publiko ay hindi tumutugma doon sa kanilang tinatabulate. Nag-walk out itong 35 na mga programmers. Dito ang naging mitya ng February 22 hanggang February 25 ng 1986. Sa araw na ito, 39 years ago, ang Pilipino ay nakapagtalsik ng isang diktatura. Tayong mga Pilipino, ang ating ginawa noong 1986 ay ginaya ng buong mundo kung sila rin ang magpapatalsik ng kanilang mga diktatura. Tayo ay sikat noon. At we are very proud to be Filipinos noong 1986. Pero ngayon, ako mismo ay ang ashamed to be a Filipino.
Niloko na tayo ng eleksyon ng 2022. Niloloko tayo ngayon ng ating mga manamagaw. Mahirap yung buhay natin. Ang 2025 budget ay talagang pinaka-urap na budget sa buong kaisa-isay ng Pilipinas. Anong ginagawa natin? Buot ang sigaw tama na, sobra na. Ngayon isigaw natin, tama na, sobra na. Balikan na! Maraming salamat. Ba't yung pabantay mo na nila? Never again! Never again! Never again to martial law! Ngayon naman ang susunod na tagapagsalita mula sa siklab, si Joshua Mata. Magandang hapon sa lahat na matatapang, magigiping at dedikadong mga Pilipino na nakikipagay para sa demokrasya. 39 years ago mga kasama, tulad ng marami sa ating henerasyon. Nandito rin ako sa EDSA. 39 years ago. 39 years ago, kaya sinabi ng mga naunang nagsalita, ipinagunyi natin at panglaigdig ang pagpapatalsik sa isang diktatorya. 39 years ago. Subalit, 39 years after natin patalsik ang diktaturyang yan, bakit ngayon anak ng diktadura ang ating presidente? Bakit? Bakit? Dahil yung pangako ng espiritu ng EDSA na magkakaroon ng pakinabang ang mga manggagawa, ang mga mamamayan, ang mga kababaihan, ang ordinaryong tao sa pagpapatalsik sa diktadura, makikinabang silang lahat dapat at inaasahan natin na gaganda ang buhay natin. Ito ang tanong, gumaganda ba ang buhay niyo mga kasama? Gumaganda ba ang buhay niyo? Ano ang sukatan natin ng pagganda ng buhay natin? Ang sabi ng gobyerno, huwag kayong mag-alala dahil ilang taon na lamang middle income country na daw tayo. Yan ba ang sukatan ng paghunat ng buhay natin? Ano ang sukatan? Una, hindi ba dapat may maayos na trabaho ang lahat? Hindi ba dapat may maayos na sweldo ang lahat? Hindi ba dapat ang presyo ng bilihin ay abot kaya ng lahat? Bakit hindi nangyari yan matapos ang 39 na taon? Dahil mula nung pinatalsik natin ang diktadura, wala nang inatupag ang gobyerno natin kung hindi sambahin ang palengke at iyasa sa palengke ang kinabukasan natin. Mataas ang presyo ng bilihin dahil hindi umunlad ang ating agrikultura bagkus ito ay bumansok. Tama ba? Mataas ang presyo ng bilihin dahil pinrivatize natin ang lahat ng serbisyo. Tama ba? Mataas ang presyo ng bilihin dahil hindi natin binago ang sistema. 39 years patapos nating patalsikin ang diktadura. Kaya ang hamon sa ating lahat mga kapatid, tama na, sobra na, baguhin ang sistema. Pakinggan naman natin ang ating kasama mula sa Bunyog, si David D'Angelo. Pero bago po yun, pakinggan naman natin ang kultural na pagtatanghal ng mga manggagawa mula sa Teatro Proletaryo. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat! Kami po ang Teatro Proletaryo
ako sa The Woods. Dito ba sa mundong tunay na kailangan ang magpakasarap at magamit ng kayamanan? Ano bang kayamanan? Akala mo'y walang hangganan. Darating ang panahon, yan ay iyong iiwan. Dito ba sa mundong tunay na kailangan ang magpakasarap at magamit ng kayamanan? Ano mang kayamanan, akala mo'y walang hangganan. Darating ang panahon, yan ay iyong iiwan. Ako hindi ko sila serious eh. Ako din. Sobrang kapangyarihan, sobrang katakawan, sobrang katakawan. Ilan ang mamayan ng nagsisigawan? Mga ganit! Mga ganit! Maraming nagpanggap na makabayan gamit ang salitang kalayaan. Ang demokrasya at kalayaan ay nakasalalay sa ating kakayahan na pigilin at kontrolin ang pagnanasa at mga gawain. Ano ba ang gusto mo na magpapasaya sa'yo? Ito ba ang karangyaan sa pamumuhay? May bahay, may kotse, may pera, may asawa, may anak, may pagkain, may damit. Ilang kilalang kilala dahil may pangalan, pero nakalimutan ng Diyos. Ang daming namatay nung nakaraang halalan, nagkabigayan. Ilan ang mamamayan ng nagsisigawan? Tahimik! Tahimik! Maraming nagpapanggap na magkabayan gamit ang salitang kalayaan. Ang demokrasya at kalayaan ay nakasalalay sa ating kakayahan na pigilin at kontrolin ang pagnanasa at mga gawain. Ano ba ang gusto mo na magpapasaya sa'yo? Ito ba ang karangyaan sa pamumuhay? May bahay, may kotse, may pera, may asawa, may mga anak, may kabit, mga ganit. Kilala lang kilala dahil may pangalan. Pero nakalimutan ng Diyos. Salamat. Never again! Never again! Never again to martial law! Maraming salamat, Teatro Proletaryo. Ngayon naman, ito na yung pagkakataon, tawagin naman natin ang ating kasama mula sa Bunyo. Kaya tawagan po si David D'Angelo. Mga kaligasang hapon po sa inyong lahat, mga kasama. Mga kasama sa Bahay-Ibaka, nung nakaraan, ngayon, at sa kinabukasan. Alam niyo mga kasama, 39 years ago, andito ako. 9 years old. Sinama ako ng tita ko mula sa Marikina. Hindi ko alam kung ano yung pupuntahan namin. May tangke, may helicopter, na later on, nung nagkalit ako, nalaman ko na ang utos doon sa helicopter ay barilin yung mga tao sa EDSA. And it was my first time to be here again after 29 years. At yung tanong ko, mga kababayan, ano ang nangyari sa pinaglaban natin
sa tinindigan natin noong 1986. Bakit yung mga buwitre na ating pinalis noong 1986 ay muling nakaupo sa pwesto, nagpapasasa sa pawis sa dugo ng mamamayang Pilipino? Nakakapagtaka, nakakapagtanong, pero hindi naman siguro tayo nagkulang. Pero may pag-asa pa ba? Mga kapwa ko Pilipino, lalo na mga kabataan, na pag-asa ng bayan, ito kong 2025 pagkakataon natin para muling magkaroon ng revolusyon. Revolusyon upang palitan ang mga buitre na nakaupo sa gobyerno, ang mga buitre na walang pakinabang. At sa palagay ko, buhay ang diwa ng EDSA sapagkat nandito po tayo. Huwag po natin ipanakaw ang bukas. Mabuhay ang EDSA, mabuhay ang kapangyarihan ng babayang Pilipino. Ngayon naman po, pakinggan natin si Nimia Simbulan mula sa Clergy and Citizens for Good Governance at Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Isang mainit na pagbati mula sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao or human rights defenders. Nilansag ng pag-aalsang EDSA or People Power Revolution ang diktadoryang Marcos. Hindi natin mapalilimutan ang mga pangyayaring karumal-dumal na naganap noong panahon ng batas militar sa ilalim ng diktadoryang Marcos dahil marami sa atin ay saksi at nakaranas ng mga hindi makakalimutang pangyayari. Nariyan ang malawakan at matinding paglabag sa karapatang pantao ng taong bayan sa anyo ng malawakang pag-aresto, pagkulong, pag-torture, sa pilitang pagwala, pagpatay, masaker. Andyan din ang malawakang pagnanakaw at pagdarambong sa kayamanan ng taong bayan. Ang pagsadsad ng ating ekonomiya at paglobo ng ating utang panglabas na humantong sa malawakang kahirapan, pagkagutom, kawalan ng hanap buhay, kahirapan sa pag-akses ng mga patayang serbisyo katulad ng isenteng pabahay, kalusugan, edukasyon at tubig. Pagkaraan ng 30 na taon, nasaan tayo ngayon? Makikita natin na halos walang nagbago, na walang naging pag-unlad, lalo-lalo na pag pinag-usapan natin ang kalagayan ng karapatang pantao ng mamamayan. Karapatang sibil at politikal, ekonomiko, sosyal, kultural. Nariyan pagkatapos ng batas militar, pagkatapos malansag ang diktadura, gumamit ng iba't ibang klase ng estrategiya at taktika ang iba't ibang administrasyon, lalo-lalo na ang nakaraang administrasyon ni Duterte at ng kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr. Andyan ang institutionalisasyon ng karahasan ng Estado or institutionalization of state violence. Matingkad itong makikita doon sa paggamit ng balangkas na gera sa paglutas ng mga problema ng taong bayan na naging matingkad noong panahon ng gobyernong Duterte. Andyan ang gera laban sa droga, gera laban sa terorismo, at gera laban sa COVID. Bukod dyan, andyan din yung fenomeno na tinatawag natin weaponization of law. Paggamit sa batas bilang isang sandata para supilin at pagyurakan ang karapatang pantao ng mamamayan. Halimbawa ay andyan yung
Executive Order 70 na inilabas noong 2018 na siyang nagtayo ng NTF-ELCA na alam naman natin ay naging instrumento sa pagkalat ng red tacking sa hanay ng mamamayan. Andyan din yung pagpasa ng Anti-Terrorism Act of 2020. At kamakailan sa ilalim ng gobyernong Marcos Jr. ang pagpasa ng 2025 General Appropriations Act na batbat ng kasinungalingan, lumalabag sa karapatang pantao at sa konstitusyon na dahil sa malinaw kung saan malinaw na tinataguyod dapat ang edukasyon bilang prioridad. At pangatlo ay yung pagsadsad pa rin ng ating ekonomiya, paglobo ng ating utang panlabas. Kaya sa ganitong klase ng sitwasyon, kung saan patuloy ang paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan, hindi tayo kailangang tumigil sa ating pagkilos, sa ating sama-sama at solidong pagkilos laban sa kasalukuyang gobyerno at lahat ng mga bumubuo ng kasalukuyang gobyerno. Kaya kami ay nananawagan na tayo ay manindigan, lumaban para sa ating karapatang pantao. Karapatang pantao, ipaglaban! Karapatang pantao, ipaglaban! Ang susunod po ay sino ang dapat managot. Tatalakayin yan ni Attorney Jojo Lacanilao ng Duterte Panagutin Campaign Network. Magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta na kayo? Parang hindi pa kayo kumakain, ha? Kung kumain kayo, mabuti pa kayo. Magandang hapon po, salamat po sa pagdala nyo sa amin dito ngayon. Hindi nyo na itatanong, ako po ay 65 years old na. Hindi halata, no? Mukha akong 67. Okay? Kagaya ni David, noong 1986, ako po ay senior sa College of Law nung mangyari po yung EDSA ng February 1986. Nakita ko isang makaklase dito, magkakasama kami sa EDSA ng araw. Yun po ang panahon na parang walang pag-asa yung ating bayan, ngunit dahil sa EDSA, tayo po ay nagkaroon ulit ng pag-asa. So mga nangyari pong yun, yung aming generation, akala namin lahat ng susunod na generation, maintindihan na nila na ang dictatorship ay masama, evil. Hindi natin na anticipate, magkakaroon ng social media, fake news, trolls, nabaliktad lahat. At ngayon, hindi lamang naibalik yung anak ng dictator, nagkaroon pa rin tayo ng maikling kalilima noong panahon ni Duterte. Ako natutuwa, nakikita ko maraming kabataan dito, kalahati lang ng aking edad, o mas bata pa na nandito sila ngayon, nandito kayo. Salamat sa inyo. Nasa inyong pag-asa ng bayan. Kami, mga tuhod namin mahihina na. Nasa inyo na ang susunod. Ngunit, hindi pa tayo tapos. Kaya ako nandito, para ipaliwanag lang ng konti, yung aming ginagawa sa Duterte Panagutin. Kailangan managot si Duterte sa kanyang mga ginawang kasamaan sa ating bayan. Hindi na tayo papayag na walang mangyayari doon sa mga taong may ginawa na masama tapos walang hinaharap. Ang isang bagay na ginagawa namin, kami sa Duterte Panagutin, mga abogado, hindi mga abogado, talagang tinutulak namin yung kaso sa ICC, sa International Criminal Court. Bakit? Kasi walang ginagawa yung DOJ. Walang ginagawa yung gobyerno. Kaya nandiyan ang ICC dahil yun ang role ng ICC.
kung walang pagnanasa, ganung bagay, o walang kakayanan mag-try, maglitis ng gobyerno ng crimes against humanity na kagaya ng ginawa ni Duterte, ang ICC po ang pwede nating takbuhan. So tulungan nyo kami, huwag nyo kalimutan na may gumagalaw ng mga ganito. Tumulong kayo sa social media, awareness, raising, tumulong kayo sa pag-iisip kung paano natin mapagtatanggumpayan ang gawain ito. Marami pa tayong problema. Isa sa problema natin, yung ating utang na hindi bumababa. In fact, tumataas pa nga. Para po magpaliwanag, tinatawagan ko po yung susunod nating tagapagsalita. Ang bago kong kaibigan, si Dr. Rene Ofreneo. Marcos Singilin, Sara Litisin, Marcos Singilin. Si Dr. Rene Ofreneo ay bahagi rin ng Freedom from Death Coalition. Salamat po, Attorney. 39 years ago, nagpulong-pulong dito ang mga kasama kong mga manggagawa na nagsaseminar kami noon sa UP. Kusang loob na dumating dito. Nais kong liwanagin isang footnote ng kasaysayan. Ang pagbagsak po ng diktadorya noong 39 years ago ay bunga ng mahabang pakikibaka ng mga manggagawa, magbubukid at maralita. Tandang-tanda ko, 1975, sa pamumuno po ng mga makabayang madre, makabayang pari, binasag nila ang silencio, yung no strike ng martial law nang sila ay magprosesyon sa Latondenya. Ngayon po, mukhang kinakailangan ipagpatuloy natin ang ganitong pagkakaisa at pagpapalakas ng ating hanay. Today, mukhang namimilitit pa rin ang ating bayan sa hirap at sa bigati. Yung pong nilalais na marami 39 years ago, mababago ang lipunan at mawawala ang pag-ahari ng Iran. Mukha yatang hindi nawala, lalong lumubha sa pagkatianaw sa ilalim ng tinatawag na dynastic rule na pinaglalaruan ng tinatawag nilang ayuda politics. Ikalwa, ang ating po sistema ng ekonomiya. Akala ko mawawala ang pag-ahari ng IMF, World Bank. 6 na dekada na po tayo sa ilalim ng IMF, World Bank. Pero patuloy pa rin po ang kanilang pagdidikta sa atin at itong gobyerno ng sunod-sunod na pamalaan. Wala yatang tigil sa sistema ng pangungutang bilang proseso ng pamamahala. Ang utang po natin ngayon, 16 trillion. Ibig sabihin bawat Pilipino may 150,000. So, kailangan pong mabago ito. Ang isa pang masamang pangyayari, nagtagpo ang mga patakaran neoliberalismo, deregulation, globalization, at privatization. Ang privatization, sinakmal ng mga malalaking korporasyon para palakihin ang kanilang kontrol sa kuryente. Hindi po ba nyo alam, dito po nakaraang taong inapurban ng mga congressmen ang renewal ng prangkesa ng Meralco na dapat matapos sa 2028 pa. Bakit nila ginawa yun? Walang konsultasyon, walang information dissemination. So, makikita nyo yung privatization din ng water, privatization ng mga infrastruktura, pabasakay mo, may bayad na toll. Yan po ay bahagi ng IMF World Bank policy, pero sinakmal ng malalaking korporasyon at ng mga oligarko. So, dapat po tapusin na ang ganitong sistema. Dapat ibalik ang tunay na demokrasya
Government of the people, by the people, and for the people. Economy of the people, by the people, and for the people. Mabuhay ang sambayang Pilipino. Ipapakilala ko po sa inyo ang ating makabayang professor mula sa Rizal. Wala pong iba, si Professor David Michael San Juan na mula sa taong bayan, ayaw sa magnanakaw at abusado. Alaya. Shoutout muna sa Lasal, Benil, Saintsco, St. Paul's University, Adamson, PCU, UPM, PNU at iba pang universidad na nagsuspend ng klase para sa pagdiriwang ng EDSA. Mabuhay! Kilala niyo ba si Mary Grace Piatos? Hindi, kasi wala naman talagang Mary Grace Piatos. Dahil sa database ng PSA, hindi totoong tao si Piatos. Gaya ng 1,300 na tao na nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Sobrang garapal ng paglustay ni Sara sa pera ng bayan. 125 million ginastos sa 11 araw lang. Nilustay. Kaya, Senate President Jesus Escudero, do your job. Start the impeachment trial forthwith. Ngayon na. Sara Litisin, Sara Litisin, Sara Litisin. 39 na taon pagkatapos ng EDSA, mga mandarambong na dinastiya pa rin ang nasa kapangyarihan. Bilyon-bilyon ang confidential at intel funds ni Marcos Jr. Yung mga kaso nila naubos na. So papatak parang hindi na raw sila magnanakaw. Payag ba tayo doon? Tama na, sobra na. Ang sistema na sila-sila. Iilang pamilya lang ang nakikinabang sa yaman ng bansa. Tama na, sobra na ang paglustay sa kabanang bayan para sa gera, bomba at kapritso ng mga general at hari-harian habang kulang ang pondo sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan. Sama-sama nating isigaw, Maki Baka! Wag ba takot? Maki Baka! Wag ba takot? Ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan! Sa gitna ng lahat ng kahirapan na dinaranas ng bansa, kabataan pa rin ang siyang pag-asa ng bayan. 12 sila ngayon dito para bigkasin ang panata ng mga kabataan. Palakpakan natin sila at salubungin ang taas-kamaong pagtutugay. Pag-asa ng bayan, kabataan! Pag-asa ng bayan, kabataan! Pag-asa ng bayan, kabataan! Kabataan! Iniibig namin ang Pilipinas. Ating lupang sinilangan, lupang kanilang pinupustapos at sinisira, bilang mga mapagsamantalat galing sa kapangyarihan. Tahanan ng ating lahi, tahanan ng yamang pinakamal ng iilan, pinagkiling kahos at pinagkakaitan. Ngunit patuloy sa pagpupunyagit paglaban. Kinukupkup kami at tinutulungang
magpakaalipin sa sarili nating bayan, habang nilulustay ng mga dayuhan ang ating likas sa tikhang yaman, maging malakas, masipag at marangal, maging mulat, palaban at makabayan. Dahil mahal namin ang Pilipinas, dirigin namin ang payo, dirigin namin ang hamon ng aming mga magulang ng sambayanan na labanan ang tiranya at ang pagbabaluktot ng kasaysayan. Susundin namin ang tuntunin ng paalal, hindi upang maging sunod-sunuran, kundi maging mapanuri at mapanglikha para paglingkuran ang bayan. Tutuparin namin ang tungkulin ng namamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at kumikilos ng buong katapangan at kapasyahan. Iaalay namin ang aming buhay, pangarap, pagsisikap sa ganap na paglaya ng bansang Pilipinas. Pag-asa ng bayan! Kabataan! Ngayon naman, para sa isang kultural na pagtatanghal, narito po si Ginoong Chikoy Pura. Konting pasingit lang mga kasama, baka po may nawawala ng wallet po dyan na may ID sa loob ng Don Bosco. Lapit na lang po dito. Sa gilid po ng truck. Muli po, palakpakan po natin si Chikoy Pura.